sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, nang masilayan ni Yeping ang hindi mapakali at puno ng pag-aalangan na anyo ni Xu Changyu, bigla siyang napasinghap, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagtataka, at mariin niyang tinanong, halos nanginginig ang tinig. Second senior brother, ayos ka lang ba? Baka may kakaiba sa kalidad ng pil. Ngunit hindi sumagot si Xu Changyu, bagkus, napayuko siya, at sa kanyang mukha ay malinaw na nakaukit ang bigat ng pagkalito at pag-aalinlangan. Damaloy ang pawis sa kanyang noo, tila ba pinipigil niya ang isang bagay na hindi kayang pigilan ng katawan, sa ilalim ng kanyang hininga, mariin niyang binigkas. Manatiling kalmado, Xu Luochen, manatiling kalmado. Kasabay nito, napakunot ang kanyang noo, at muling nagpaalala sa sarili. Mula pa nang magsimula kang mag-cultivate, ang pinakamalakas mong sandata ay ang iyong kapanatagan, ang iyong composure. Ngunit habang inuusal niya ito, imbes na kumalma, lalo lamang bumigat ang kaba sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla, at ang bigat ng damdamin ay tila isang batong nakadagan sa kanyang puso, hanggang sa hindi na niya kinaya, halos mapasigaw siya sa matinding inis at pighati, sabay wika. Calm down, my ass, ang daw heart ko'y durog na, demonyo. Samantala, nang marinig ito, nanamlay si Yeping, inakala niyang nadismaya si Xu Changyu sa kanyang ginawa, bahagya siyang napailing, at halos pabulong na nagtanong. Second senior brother, sa mismong sandaling yun, marahang iniangat ni Xu Changyu ang kanyang ulo at humarap kay Yeping, nanginginig ang kanyang katawan, tila nilalamon ng gulat at pagkabahala, ngunit pilit niyang pinakalma ang tinig at malumanay na tumugon. Oh, okay lang ako, nang marinig ito, parang nabunutin ang tinik sa lalamunan si Yeping, huminga siya ng maluwag, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang kaba at pag-aalinlangan. Mahina siyang ngumiti at nagsabi, oh, mabuti naman, muntik mo na akong takutin. Subalit sa kaloob-looban, si Xu Luochen ay palihim na napailing, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya at pagkalugmok, at sa sarili mariing nagwika. Hindi, may mali rito, may mali talaga. Muling tumitig siya sa berdeng elixir na hawak, at sa kanyang mga mata ay nagningning ang pagdududa. Mariin niyang sinabi sa sarili, puno ng bigat at pangamba. Walang bagay na tinatawag na non-toxic alchemy, imposibleng bagay iyon. Dagdag pa niya, habang nanginginig ang tinig, at ang kulay ng pil na ito, hindi tama, hindi talaga tama. Patuloy siyang nagsalita, habang sa kanyang isipan ay lumilitaw ang imahe ng mga elixir na napapalibutan ng iba't ibang kulay. Ang anyo ng Gathering Spirit Pil ay nag-iiba depende sa kalidad nito. Sinasabi na habang mas mataas ang antas, mas matingkad ang kulay, at ang pinakamahuhusay, minsan ay nagtataglay pa ng 4 hanggang 5 kulay. Bahagya niyang itinaas ang berdeng elixir sa kanyang kamay, at ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Ngunit ito, kahit dala nito ang aura ng isang Gathering Spirit Pil, napakalinaw nito, halos parang kristal na walang bahid, at higit sa lahat, masyado itong malaki. Kahit ang pinakamataas na uri ng pil, kailanman, hindi maaaring magmukhang ganito. Sa puntong ito, makikita si Xu Luochen na nakangisi ng masama, isang ngising puno ng paghamak at tila may binabalak na kasamaan, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais na ilantad ang kasinungalingan at ipakita sa lahat na peke ang elixir na ginawa ni Yeping, mariin niyang sambit, puno ng panunuya. Kung aabsorbihin ko ito, tiyak na mabubunyag ang kanyang kasinungalingan. Dagdag pa niya, halos pabulong ngunit puno ng kumpiyansa. Alam ko, imposibleng totoo ito, at sa walang pag-aalinlangan, agad niyang inabsorb ang elixir, sa isang iglap, bumalat sa kanyang katawan ang halong berde at bughaw na enerhiya, kumikislap na tila mga kidlat na bumabalot sa kanyang laman, ang kanyang buong pagkatao ay parang nilamon ng liwanag, at sa sandaling yun, nakamit niya ang isang enlightenment. Ngunit hindi nagtagal, nang mapagtanto niyang tunay at lihay-timo ang elixir, biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon, natigilan siya, tulala, at bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at pagkabigla, napakagat siya ng ngipin, habang dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, halos hindi makapaniwala, mariin niyang bulong sa sarili. Totoo, isa itong Gathering Spirit Pil, at sa isip niya, halos mapasigaw. Diyos ko, ito'y isang Supreme Grade Spirit Gathering Pil. Kaya ito transparent, dahil naibalik ito sa pinakadalisay na anyo.
Sa sandaling yun, bahagya siyang tumalikod, pilit na itinatago ang kanyang pagkataranta at pagkapanik kay Yep-ing, mariin niyang sambit sa sarili, puno ng pangamba. Ilang ulit akong pinaalalahanan ng aking master bago siya umalis, huwag kailanman ibunyag ang aking sarili, ngunit sa sitwasyong ito, paano ko maitatago ang lahat? At lalo pang dumilim ang kanyang mukha, tila ba parang puwet ng palayok, habang ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa bigat ng kaba. Mariin niyang winika sa sarili. Kumalma ka, linisin ang isipan, huwag mag-isip ng anuman, kung magpapatuloy ako, tiyak na mabubunyag ang lahat. Pagkaraan, nagsimulang maglakad si Shu Luochen, pilit na iniiwan ang lugar, bago pa siya makalayo, mariin niyang sinabi. Junior brother, ipagpatuloy mo ang iyong pagkukultiba, may kailangan akong asikasuhin, kaya aalis muna ako. Agad namang tumugon si Yep-ing, walang pag-aalinlangan at puno ng paggalang. Masusunod, senior brother, hindi na niya inalis ang tingin sa papalayong si Shu Luochen. Ngunit bigla siyang napakamot ng ulo, tila may naalala. Ha? Hindi ba't dapat tinuturuan niya ako? Pagkatapos, agad siyang umupo sa lupa, huminga ng malalim, at mahinahong nagwika. Siguro, hindi maganda ang pakiramdam ni second senior brother. Magpapatuloy na lang ako sa pag-aaral ng alchemy. Ngunit bigla siyang nabuhayan ng sigla, at bakas sa kanyang mukha ang determinasyon at kumpiyansa, mariin niyang sinabi. Tama, hindi ko pa nasasabi sa kanya ang mga breakthrough ko sa body refinement at breath control, siguradong magugulat siya kapag nalaman niya. Ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili, mariing winika. Huwag kang magpadala, Yep-ing, huwag kang magpadala sa yabang. Bahagya siyang yumuko, napahawak sa kanyang dibdib, at bakas sa kanyang mukha ang inis, mariin niyang sinabi. Ano bang iniisip mo, Yep-ing, kakaunti pa lang ang iyong nakamit, at nagiging mayabang ka na, kailanman, dapat manatili kang mapagpakumbaba, tanging sa pagpapakumbaba ka patuloy na uunlad. Dagdag pa niya, puno ng kababang loob, bukod pa riyan, siya'y isang nakatagong master, ang munting progreso ko ay wala pa ring halaga. At sa sandaling yon, muling nagsimula si Yep-ing na magkultiba, pilit na pinapakalma ang kanyang isip at damdamin, mariin niyang sambit, puno ng determinasyon. Mag-focus ka, manatiling nakatuon, tigilan ang walang saysay na pagdadalawang isip. Lumipat ang eksena sa tahanan ng second senior brother ni Yep-ing, ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang gintong liwanag nito'y bumabalot sa paligid, tila isang huling yakap bago ang dilim, sa gitna ng tanawing yon, nakatayo si Shu Luochen, matikas ang tindig ngunit nakayuko ang ulo, worry pinapasan ang bigat ng buong mundo, bakas sa kanyang mukha ang matinding dalamhati, ang sugat ng damdaming hindi kayang itago. Hanggang sa hindi na niya napigilan, bumigay ang kanyang dibdib at napaiyak siya sa matinding pagkalugmok, ang kanyang pangit na ekspresyon ay naging salamin ng bigat ng kanyang kaluluwa, mariin niyang sambit, halos punit ang tinig. 10 taon akong nag-aral ng alchemy, isang dekada ng pawis at hirap, ngunit ni isang mid-grade pill ay hindi ko nagawa. Dagdag pa niya, puno ng pait, at siya, ang junior brother na yon, sa loob lamang ng isang buwan, nagawa niya ang hindi ko kayang abutin. Napahiyaw siya, ang tinig ay puno ng sakit na parang iniwan ng minamahal, mariin niyang sigaw. Shu Luochen, paano mo pa nagagawang mabuhay matapos ang lahat ng ito? Dagdag pa niya, puno ng paghamak sa sarili, kung ako lang, matagal na akong nalunod sa kahihiyan. Sa tindi ng galit, buong lakas niyang binaliktad ang mesa na yari sa bato, dumagundong ito sa sahig, kasabay ng kanyang sigaw. Ang pil na ito, mas mabuti pang huwag nang gamitin sa pagkukultiba. Pagkatapos, tumingala siya sa langit, at malakas na umiyak na parang isang batang pinagkaaitan ng gatas ng ina, pasigaw niyang wika, puno ng hinagpis. Anong klaseng tao siya? Sa sandaling yon, humiga siya sa lupa, patagilid, patuloy na humagulgol na parang batang inagawa ng candy, mariin niyang sambit, halos punit ang tinig. Isinumpa kong mananatili akong kalmado at matatag, ngunit ang henyo na yon, hindi, ang halimaw na yon, sobra na ito. Dagdag pa niya, habang napapamura at nanginginig. Demonyo, paano mo matatawag na alchemy ang isang bagay na walang sangkap na ginamit? Pagkatapos, tumihaya siya, mapatla ang mukha, bakas ang kawalan ng gana, tila ba nais na lamang niyang matapos ang lahat, mariin niyang sambit, puno ng bigat. Ganito ba talaga ako mamamatay, sa kahihiyan?
Napakawalang hiya namang wakas yun. Sumapit ang hating gabi, sa ilalim ng langit na kulay tinta, makikita mula sa malayo si Xu Luochen, nakaupo sa gilid ng bangin, ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang mukha, at ang ulap ay unti-unting nilalamon ng dilim. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, habang patuloy na pumapatak ang luha, bakas sa kanyang mukha ang sugat ng kaluluwa, at mariin niyang wika. Buhay, bakit kailangang maging ganito kahirap, at ako'y nasa chi refinement stage pa lamang? Dagdag pa niya, habang nakatingala sa buwan, patuloy na umiiyak, pati ang buwan ngayong gabi, tila ba nag-iisa at nagdadalamhati rin. Pagkatapos, marahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa isang portrait na nakalapag sa batong mesa, malumanay niyang wika, puno ng pag-aalangan, marahil, dapat kong samantalahin ang damdaming ito, at sumulat ng tula sa larawan ng aking nakababatang kapatid. Dagdag pa niya, halos pabulong, ngunit, ano nga ba ang dapat kong isulat?